sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga binaha na residentes kang Igualdad, Abella asin Santa Cruz natawan ayuda hali sa DSWD kasubagong aga. DSWD Bicol sinigurang padago sa pagtaunin ayuda sa mga biktima kang bagyo sa Albay, Camarines Sur asin Camarines Norte. Parking attendant na may kasong frustrated murder, arestado. Pagpurbar na pagsalbar kang sarong student nurse sa nakuryenteng padre di pamilya sa Concepcion Pequeña, pinaghahangaan. Diyos marhay na banggi. Ako si Antoinette Eduardo, ang sa indong tagapagatud, Bareta. Mga residenteng naapektaran kan baha hali sa barangay Abella, Santa Cruz, asin Igualdad, Syudad ni Naga, nakaresibinin ayuda hali sa DSWD. Aramon ta ang detalye sa report ni Melvin Machado. 1,000 family food packs hali sa DSWD ang pinagdistribuer sa mga residentes kang barangay Igualdad, Abella asin Santa Cruz, Syudad kang Naga na binaha alagad ay nagbalyo sa mga evacuation centers. Sa barangay Santa Cruz may 440 na pamilyang natawan ng family food packs. Presente man kasubawang aga si barangay Kagawad Enzo Narbaez. Inibahan man ipo ng barangay Angelo Binjola ang 285 na pamilya sa barangay Igualdad para resibihon ang ayuda hali sa DSWD. 300 na pamilya sa barangay Abella na tawan ka nasabing ayuda na binantayan ni Punong Barangay June Malana. 440 ang food packs na itataw para sa barangay Santa Cruz. Pero yun sir sa pamilya? Mga 200 na families yan. Sumuya po sa barangay Abella, ang na-allocate po is 300 po na beneficiary po katong ini pong mga nabaha sa samuyang barangay. So ano yun sir? Hindi lang si mga nag-evacuate kasi daw po na-abstan? Ini po si mga day po nag-evacuate. Bali po si mga nag-evacuate po, natawa naman po ni talagang sa tuyang Mayor Sandicasyon po. Ang tigtaw po sa mukhang DSWD Region 5, sa paagi po ni RD, yun si RD, is 285 po. Kung di po ako napapasala, 285 po na pamilyang food packs. So nakafocus po ito sa portion po kang Zone 6A po saka Zone 6B na itong hanggang ngayon may tubig pa. Sa listahan kang City Social Welfare and Development, may 10,000 na pamilya ang apektado kang pagbabaha sa Naga. Kung kaya pinagmamadali naman ninda ang ayuda hali sa lokal na gobyerno kang Naga, asi may request pa subot hali sa DSWD. Nakataon nakahagad na kita ng 2,000. So another finding 1,000, naka 3,000 na. So 3,000 na natao kang national government through DSWD. Pero as per our report, nasa 10,000 na ang mga flooded families na affected kang Bagyong Enteng. So kulang pang maray. Kaya si Quick Response kan syudad, yun naman to ang pipiprepare ko niyan para makatauman. Kasubagong aga presente sa pagtaw kang nasabing ayuda hali sa DSWD si DILG Secretary Benhur Abalos na pinag-ibahan ni Naga City Mayor Nelson Ligacion. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinaglinaw ni Ms. Annabel Vargas kan City Social Welfare and Development Office nangunyan na aldaw na ubos na nindang maidistribuer ang 2,000 na food packs na nainot pinagpadarakan DSWD sa syudad. Nalibot as sinatawan naman subuot nin ayuda ang gabus na evacuees na nag-istar ni nagkapirang aldaw sa evacuation center kan syudad. Sa ngunyan nakakonsentrar na sinda sa pagtaunin ayuda sa mga residente na binaha alagad na inagbaliw sa mga evacuation centers. Pero hindi po si mga nagkabarahaan na. So tapos na po kita naman sa mga evacuation center, sunod niya, nagpupunan na kita naman sa mga nagkabarahaan. So pagkatapos po kani, diretso kitang Concepcion Grande, tapos Tabuco. Padago sa mga bareta. Siniguro ni Department of Social Welfare and Development Office Regional Director Norman Laurio na magpapadago saan sa indang pagpadaranin ayuda sa mga naapektaran kan baha sa Albay, asin sa probinsya kan Camarines Sur. Nakapag-distribute kagad tayo sa mga affected. And may ilan pa na mga nasa evacuation centers and patuloy po natin na tinitingnan yung kanilang mga pangangailangan. Tuloy-tuloy ito, sir? Tuloy-tuloy ito habang kailangan ng ating mga kababayan dito ang DSWD. Mayroon po tayong sapat na pagkain at mayroon po tayong sapat na resources. Sa iba pang bareta,
24 units nin water purifier ang darangonyan kan Metropolitan Manila Development Authority para masimbagan ang pangangaipo kan mga residentes na naapektaran kan nag-aging bagyong Enteng sa syudad ni Naga. Sigun kay Franco Hornacion, team leader kanaga contingent, 5 aldaw sindang i-deploy sa mga barangay kan syudad asin nakikipagkoordinar sinda sa pamayukan Public Safety Office na si Mr. Rene Gumba kung saing lugar sinda kaipuhan. Ang dala po natin ay 24 sets na water purifier. Ito po ay gagamitin natin dun sa ating mga kababayan na nawalan ng supply ng tubig dun sa mga naapektuhan ng disaster. Pag-coordinate po kami sa Public Safety Office kay Rene Gumba. Siya po ang mag-a-assign kung saan kami magtatrabaho. But for today, dito po kami nakafocus sa Barangay Santa Cruz. Padago sa mga bareta, presyo kan karne asin sira sa Naga City People's Mall naglangkaw. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Todo ang pag-iingat ka mga paratindanin urig sa Naga City People's Mall huli sa African Swine Fever. Susog kinanay Maria Teresa Alaysa, sigurado man na malinig ang sa idang itinitindang urig, urog na hali ini sa slaughterhouse na pirming pinag-check ka mga opisyalis kang Market Enterprise and Promotions Office. Ara mo, depende baga kaya lang kami, denggali kami ko yan, haling slaughterhouse ang samong kayan, titinda, kaya kaipuhan, ang mabakal ning karni, hilingon ang sitwasyon kang karni, tangani magayon ang sa indang kakakanon. Kita baga, depende ngunyan, masakit mo yan ang makahilang. Maluya man subot ang bentahan kang karne ngunyan ninhuli sa baratang ASF para kay Tatay Pablo Pasis, kaipuhan na may certificate na hali sa slaughterhouse para masiguro na ang karning babakalon asin kakakanon ka mga tao, malinig asin ligtas para sa gabos. Medyo maluya ngunyan ang bentahan kang karne. Kasi ang iba natatakot kang iguaning mga barita kang ASF, kaipuhan lang talaga dyan bunoon sa slaughterhouse. Kaya pag nagbakal dyan, kung magkukuhin nga magparabakal-bakal dyan sa mga gilid-gilid, pero medyo kuhin kasi dahil taram ko sa niya binuno eh. Dapat si mabakal hahanapan nila gatong certificate na hali sa slaughter. Sa lado man kang sira, nagtaras ang presyo kaininin huli sa kakatapos lang na pananalasa kang bagyong Enteng sa syudad ni Naga asin sa padagos na pag-uuran ang nagkakausa ning maluyang supply sa NCPM. Susog sa mga paratinda sa fish section, ninhuli sa pagtaas ng presyo, naging matuman ngunyan ang bentahan. Nagmahal po, RC dati pong 80 sa Kasanggatos, 140 po ngunyan. So ano yun, may effect sa mga pag-uuran ba? Ugwa po. Kadikit po kaya nanda ko pag mauran sa Kamaduro. Kani bawal po mag-loud na nakaaging daw ta may bagyo. Dahil sa bagyo, may mga dakop, dahil nakakaralahod. Maluya man, mayo man para bakal tama. Mayong para sahod. Pinaglalaoman man na baka magtaas ang presyo kang karne asin sira, ngunya na paabuto na Peña Francia Festival. Para sa One Media TV 48 Naga, Christina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa pagbabalikan newsbreak, parking attendant na may kasong frustrated murder arestado sa syudad ni Naga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare.
Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF-CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing undok na kariribukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, balik eskwela ng Unyan ang Santa Cruz Elementary School na saro sa mga binahang eskwelahan igdi sa syudad ni Naga. May nagkapirang gamit subuot ang nabasa arog kan TV as in refrigerator. Susug ki Principal Oscar Yanzon. Maski may mga gamit ang sa indang eskwelahan na nabasa, daiman subot ini makakaapekto sa pagklasikan sa indang mga estudyante. Nakapagpaabot naman subuot sindanin report sa DepEd Naga. Matitibay ang mga teacher. Aram ninda kung paano aatakihon itong kakulangan sa mga materials na gagamiton sa pagtukdo. Nireport ko na din sa muyang administrative officer yung mga damages na mga modules, mga libro, mga materials para at least makaabot sa division office itong mga damages na nadarakan si Enteng, Bagyong Enteng. Sa police report, frustrated murder na mayong piyansang pinagrekomendaraan korte. Ang inaatubang na kaso kan sospek na si alias Rudy, 39 anyos, residente kan Barangay Sabang, Syudad ni Naga. Inaresto ang sospek huli kan warrant of arrest hali sa RTC Branch 26. Ang akusado sarong parking attendant sa sentro Naga. Sa iba pang police report, arestado ang sarong drug personality na si alias Joseph sa Zone 7 Barangay Santo Domingo, Irigas City matapos ang pinagibong search warrant operation. Nagpurbar na magdulag ang sospek palaog sa harong kan mahiling kaini ang mga otoridad. Sarong kalibre 22 na badil na may 5 bala ang pinagabot subuot kan sospek sa iyang habayan sa kaibinugtak sa salug. 4 na plastic sa shanin pinagtutubudang shabu ang na-recover sa sospek. Mahahampang ini sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 as in violation sa RA 10591. Sa iba pang bareta,
Nakatalaan magbiyahe pasiring sa Indonesia si DILG Secretary Benhur Abalos matapos maaraman kaini na naaresto na si dating Bamban Mayor Alice Go. Sa pagkakaaresto subuot ni Alice Go, dakul na mga kahapotan ang pwedeng masimbagan urog na kun paano ini nakahali sa Pilipinas. Nakipagko-coordinate ang ating Philippine National Police with the Indonesian National Police. At kaninang umaga lang nag-Zoom conference na rin ulit si Chief Marbil, no? At kanina pa nila ako sinabihan na nasa custody na ng Indonesia. Inaayos lang namin na maibalik agad siya rito. Siguro baka mamaya paano na rin kami, no? Tatapusin na namin para maibalik agad si Alice Go as soon as. Padagos pa sa mga bareta. Ipinahilingkan sa rong student nurse na mayong pinipiling panahon ang pagtabang sa kapwa, urog na kun buhay nin sarong tawo ang pinag-uulayan. Ang detalye sa special report ni Christine Reyes. Sa kada igwang kalamidad, dai nawawara sa puso asin buot kan sarong Pilipino na magtabang sa mga nangangaipo. Saro si Isaiah Zane Cortez o mas bistadong IC na dai nagduwang isip na magtabang sa lalaking pinagbistong si Juancho na nakuryente sa Concepcion Pequeña kan nakalihis na banggi, mientras na pinag-uuran ang syudad din Naga huli kan bagyong Enteng. Mahiling sa video ang pagresponde ni IC sa rong nursing student kang University of Nueva Cáceres as in volunteer kang Bicol Universities and Colleges Athletic League. Ang istorya ni IC sa One Media TV 48 Naga, kakatapos lang ka sa iyang duty sa bukal kang maabutan na siya ni makusog na pag-uuran. Nakasakay naman siya sa styrofoam para makauli lang sa idang harong kang maagihan ninda ang kumpulan ng tao na pinag-aagapan na ang biktimang si Juancho, ang padre de pamilyang nakuryente. Susuki IC, ang puso na magtabang ang nangibabaw sa iya kang mga oras na ito, asin bilang sarong nursing student, ang pagtabang ang sa ilang prioridad anuman ang sitwasyon. Doon mismo sa sinakayan kong styrofoam na ref, doon nakasakay yung si Kuya, doon nakasakay si Kuya. Sabi ko, bakit parang wala ng, ba't parang pinagkukumpulan siya, ang daming binubuhat siya, ganito, ganyan na. Actually, naawa ako. And that time, grabe yung adrenaline ko na rin. Right after ko siya makita, yung adrenaline ko na tumulong, parang sumigaw nga ako that time na, Kuya, pakibaba. Yun yung sabi ko sa kanila. Ako actually nagpababa nun. Kung makikita niyo dun sa video, nasa styro na siya. Ako yung nagpababa sa kanya. Kasi balak na siyang ilusong sa baha. Ako, syempre, as a person na, kasi feeling ko that time, parang negligent siya kapag pinabayaan ko. Alam mo yung feeling na magre-regret ako kung hindi ko siya tinulungan. Haros marundot ang puso ni IC kang halos kabos na tao sa iyang palibot, nagsasabi na mayo ng buhay ang biktima asin ipundo na ang pagtaon ni CPR. Alagad, padagos siya sa paglaom na ini mabubuhay pa. Dagdag pa kaini, pag-abot kang pamilya ni Juancho asin ang paghibi kay ni sa sitwasyon kang agom asin sa indang ama, ang nagtao kang kusog sa iya na ipadagos ang pagtuon ni CPR alagad sa iyang narealisar na mayo na talaga asin hanggang duman na lang sa iyang magigibo. Kumbaga, makikita mo na parang silang lahat, wala na silang hope na buhayin yung tao, wala na silang hope na sabi nga nila, ate tama na, kasi wala na talaga yan. Ako yung tumatakbo lang nun sa isip ko, sige pa. As in like, grabe din talaga yung compression ko. Hindi ko na nga actually yung nabibilang, basta compress lang ako ng compress. And nakita ko yung family, biglang dumating, umiiyak yung asawa, umiiyak yung mga anak. Parang mas doon ako nagkaroon ng eagerness na talagang, sige pa, kaya pa to. And that moment, I was praying to God. Sabi ko, Lord, if you still have plans for this person, kung may plano ka pa sa buhay niya, kung marami pa siyang gagawin dito sa mundo, please let him live. Hanggang ngunyan, nagbabalik sa pagmati ni IC ang sitwasyon na ito. Asin sa rong leksyon man subuot sa gabos na importante na magkaiwan ng kaaraman, manungod sa first aid response,
na magagamit sa panahon at emerhensya. Kung may marunong lang sana, actually yun din talagang biggest what if ko, na what if merong doon sa mga tao na yun, yung marunong na mag-CPR, marunong na magsalba ng buhay, siguro pwede pa, siguro kaya pa. And actually sa part ko, talagang emotionally na apektuhan ako kasi yun nga, maraming what if sa akin na what if napaaga akong nakapunta doon? What if as in na-perform ko agad yung pag-CPR sa kanya, siguro nabuhay pa. Pero siguro as a student, as a nursing student and as a responder, it is very essential na we have the basic knowledge in, sabi nga, basic life support. Kasi yan ang hindi natin binibigyan ng importansya. Kasi sabi nga niyan, hindi mo kailangan maging professional para tumulong ka. Ang pagtaon ng pagbisto sa iya sa social media, hulikan sa iyang pinaggibo ang day importante. Imbes, ang makatabang asin magkaigwaning kusugbuot, nagibuhon ang tama asin makataong inspirasyon sa lambang saro. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page asin official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. To our fellow Bicolanos, as we gather to celebrate the Peña Francia Fiesta 2024, let us reflect on the divine legacy we are entrusted with to nourish our faith, preserve our rich religious heritage, and share the blessings we receive from our Ina with the rest of the world. As a community, the Naga College Foundation, Inc. joins all devotees, bound by our love for Ina, and through this shared devotion, we find strength, unity, and purpose. As we leap into the future, let us continue to cultivate the seeds of faith that have been passed down through generations to live out the virtues embodied by our Queen,
Nuestra Señora de Peñafrancia, compassion, humility, and unwavering devotion, let us nurture them so that they may flourish for generations to come. Viva la Virgen!